Hello Pinas, hello world. Magandang araw po and welcome again sa ating series na ang pinakamalaking kontribusyon ng Amerika sa mundo, imperialismo at kolonyalismo. Nasa second episode na po tayo at ngayong araw na to, ang tatalakayin natin ay ang paboritong slogan ng Amerika, War on Terror, at ang katotohanan sa likod nito. Pagkatapos ng 9/11, may isang linya na paulit-ulit na inulit ng mga presidente, general at media sa Estados Unidos. War on Terror. Sa bawat talumpati, ipinapangako nila na layunin nito ang protektahan ang American people, iligtas ang mundo mula sa terorismo at ipagtanggol ang kalayaan. Pero 2 dekada matapos ideklara ang War on Terror, isang seryosong pag-aaral mula sa Brown University at iba pang mga researchers ang nagsasabi ng ibang kwento. Mahigit $8 trillion ang nagastos. Higit 900,000 ang direktang namatay and tens of millions ang napilitang lumikas sa Afghanistan, Iraq, Syria at iba pang war zones. So hindi lang talaga siya slogan, pero parang naging lisensya siya ng Amerika para tuloy-tuloy na magyera, magkaroon ng base militar sa mahigit 80 countries at magkaroon ng malalim na paghawak ng Amerika sa politika ng buong rehiyon. Kung pakikinggan mo ang opisyal na pahayag, malinaw ang script nila. The War on Terror is framed as a global campaign to defeat terrorist networks, prevent another 9/11, and defend civilization alongside allies. Sa mga speech nila, binibigyang diin ng mga leader ng Amerika na hindi laban sa Islam o sa lahat ng Arab countries ang gera. They often distinguish between friends and enemies, claiming that the enemy is only a radical network of terrorists and the governments that support them. Sa surface, parang balanse naman. May mga Muslim and Arabs na tinatawag na friends, may mga binibida sa TV bilang patriotic citizens at laging sinasabing ang layunin lang ay seguridad. This is the part of what scholars call simplified complex representations, mixing a negative image of a terrorist with a positive image of a Muslim or Arab American to project that the US is enlightened and post-racist. Sa likod ng mga magagandang salita, mabigat ang numbers. Researchers from the Costs of War Project at Brown University estimate that 20 years of war on terror have cost around $8 trillion in spending and led to more than 900,000 deaths directly from bombs, bullets, and other forms of violence. At hindi pa kasama sa bilang na yan ang indirect deaths, mga namatay dahil sa sakit, gutom, at kawalan ng akses sa tubig at healthcare matapos mawasak ang kanilang komunidad. Another report estimates that US military operations since 2001 have displaced tens of millions of people, with ranges that go as high as 37 to 59 million forced to leave their homes. At kahit nag-withdraw na ang Amerika mula sa Afghanistan, hindi pa tapos ang war on terror. Analyses and interactive maps show that US counter-terror operations continue in dozens of countries, from Iraq and Syria to Somalia and parts of Africa, creating a footprint of bases, drone strikes, and special operations far beyond the original 9/11 battlegrounds. Kung nakatira ka sa mga bansang ito, hindi lang slogan ang war on terror. Ito ang naging dahilan ng pagbomba ng iyong lungsod, pagkawala ng iyong tirahan, paglayo mo sa sarili mong pamilya, at isang henerasyong lumalaki sa anino ng gera na sinasabing para sa security ng iba. Kapag tinawag mong war on terror ang isang gera, hindi mo kailangan magdeklara ng formal war sa bawat bansa. This vagueness allows the US to justify military operations, bases, and alliances almost anywhere by claiming that terrorism could emerge there or that networks span multiple countries. Sa praktikal na epekto, ginagamit ang war on terror bilang payong na tumatakip sa iba't ibang layunin. Regime change, pag-secure ng oil at gas routes, pagkontrol sa strategic choke points, at pag-establish ng long-term military presence sa West Asia at iba pang rehiyon. Studies of US war powers and modern interventions show how authorizations for the use of military force after 9/11 expanded presidential latitude to deploy troops and conduct operations in many places without new declarations. Para sa imperyo, napaka-convenient ng ganitong naratibo. If you say you are fighting terror, you can shift targets from Afghanistan to Iraq to Syria to Somalia and still present it as one continuous defensive war, even when the political and economic stakes in each place look very different. Habang tumatakbo ang war on terror sa lupa, may kaakibat itong war on terror sa media.
Scholars examining Hollywood and US television have documented how Arabs and Muslims were repeatedly represented as threats, terrorists, or sources of instability long before 9/11, but dramatically intensified after. Isang malawak na pag-aaral sa Hollywood films bago at pagkatapos ng 9/11 ang nagpakita kung paanong mula Orientalism, ang exotic at minsan katawa-tawang imahe ng Arab, lumipat ang portrayal tungo sa Neo-Orientalism at straight-up Islamophobia. Post-9/11 works magnified stereotypes, making Arabs and Muslims more consistently associated with terror plots, fanaticism, and irrational violence. Kasabay nito, may pagdami rin ng sympathetic portrayals. Arab or Muslim characters na mabait, patriotic o biktima ng hate crimes. Pero tulad ng paliwanag ni Evelyn Al-Sultani, ang mga simplified complex representations na ito ay kadalasang nagbabalance ng isang negative terrorist image sa isang positive character, hindi para tuluyang alisin ang bias, kundi para ipinta ang Amerika bilang post-racist habang nagpapatuloy ang mga patakarang anti-Muslim at anti-Arab sa news media. Ganun din, studies of major outlets like the New York Times found that representations of Islam and Muslims before and after 9/11 shifted toward more frequent association with conflict, security threats, and suspicion, even when language became more careful. Kung araw-araw mong napapanood at nababasa na ang Arab at Muslim ay posibleng terrorist, kahit may ilang positive exceptions, mababago ang instinct mo. Mas madali mong tatanggapin ang idea na normal lang bombahin ang mga bansang yon para sa security. Kapag pinagsama mo ang paboritong slogan na War on Terror at ang media ecosystem na paulit-ulit na ginagawang kontrabida ang Arabs and Muslims, nakukuha ng Amerika ang dalawang mahalagang bagay. Una, domestic support or at least tolerance for long wars abroad because many citizens feel they are under constant threat and see faraway violence as necessary self-defense. Pangalawa, mas kaunting empathy para sa mga sibilyang tinatamaan ng gyera. Afghans, Iraqis, Syrians, Yemenis, at iba pang komunidad na nasasapol ng drone strikes, sanctions at base deployments. Kapag naka-frame bilang terror landscape ang buong rehiyon, mas madaling ituring ang displacement ng milyon-milyon at pagkamatay ng daan-daang libo bilang collateral damage, hindi bilang sentral na trahedya. Para sa isang imperyo, ito ang ideal situation. Giyera na maaring palawakin sa maraming bansa sa loob ng maraming taon, habang ang public ay hinuhubog ng slogan at screen images na laging sinasabing, wala tayong choice, terrorist sila ang kalaban. Ito ang tunay na contribution ng War on Terror sa proyekto ng Amerikang imperialismo. Isang matagalang ideological framework na ginagawang natural ang military presence at intervention sa West Asia at iba pang lugar. Sa susunod nating episode, America's Modern Day Wars, ang iba't ibang anyo ng imperialismo, lilipat muna tayo mula sa malinaw na giyera tungo sa mas mga tahimik na paraan ng pananakop. Pag-uusapan natin next time kung paano ginagamit ng Amerika ang sanctions, coups, asset seizures, at pati ang pagtatangkang bilhin ang buong Greenland bilang mga bagong armas ng imperyo. Mga hakbang na hindi laging tinatawag na war, pero may kaparehong epekto sa ekonomiya, politika, at buhay ng tao. Kapag pinagsama mo ang origin story mula sa episode 1 at ang War on Terror na pinag-usapan natin ngayon, makikita mo yung pattern bago pa tayo makarating dito sa Pilipinas. At pagdating natin sa mga later episodes, mas madali na nating mapapakita kung paano ang parehong imperial logic, gera, sanctions, AI hubs, militarized projects, ginagawang entablado at sacrificial lamb ang bansa nating Pilipinas para sa interes ng Amerikanong imperyo at ang kanilang mga kaalyado. Maraming salamat po sa panonood. Ang Hello Pinas Hello World ay isang independent page and your support means I can keep doing this work. So if you want to help the page grow, you can buy us a coffee, send stars on Facebook, follow us here on Facebook or on YouTube, like, share, and join the discussion in the comments. Maraming salamat po. Have a good day.